Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang storya ng mga babaeng may mga matataas na pangarap sa kanilang mga buhay. Pero sa isang iglap, lahat ng paghihirap ng mga dalaga ay naglaho na parang bula dahil sa mga taong uhaw sa tawag ng laman. Wala ng buhay at walang saplot. Ganyan dinatnan ang isang dalaga sa Pangasinan. Nakakalungkot ang sinapit ng babae at marami din ang natakot sa kahindik-hindik na krimen. Ang biktima ay kinilala ngang si Lowelyn Cañedo, 22 years old, tubong barangay Canyugan, Anda, Pangasinan. Ang dalaga ngang si Lowelyn ay sinasabing matalino, masipag mag-aral at masunuring anak. Ganyan ilarawan si Lowelyn ng kanyang mga magulang at mga kaibigan. Pangarap ng dalaga na maging isang flight attendant. Palakaibigan si Lowelyn at mahilig siyang mamasyal. Si Lowelyn ay graduating student sa kursong Hospitality Management sa Pangasinan State University. July 20, 2023, bandang alas 8 ng gabi, nang nagpaalam si Lowelyn sa kanyang mga magulang para magpunta sa kanyang kaibigan. Pero makalipas ang ilang oras, nagtaka ang mga magulang ng dalaga na sina Marilyn at Luis dahil hindi pa umuwi ang kanilang anak. Ilang beses tinawagan si Lowelyn ng kanyang mga magulang. Subalit ni isang beses ay hindi sumagot si Lowelyn. Agad namang hinanap si Lowelyn ng kanyang mga magulang kahit madaling araw na noon. Subalit sila ay bigo kaya napilitan na lamang silang ipagpabukas ang paghahanap kay Lowelyn. Dumaan pa ang isang araw sa paghahanap kay Lowelyn, ngunit hindi natagpuan ang dalaga. Pinuntahan na din ni Marilyn at Luis ang bahay na sinasabi ng kaibigan ni Lowelyn na si Rovi. Subalit wala doon ang nawawalang dalaga. At kalaunan, isang masaklap nga na balita ang nagpaguho sa buhay ng mga magulang ni Lowelyn. 2 araw nga mula nang siya ay mawala. July 22, 2023 ng umaga, natagpuan na lamang si Lowelyn na wala ng buhay. Ang isang may-ari ng rice field sa Pangasinan ay maagang gumising para lagyan ng abono ang kanyang mga pananim. Subalit laking gulat ng lalaki nang matagpuan sa palayan ang isang babae. Ito ay nakandusay at wala ng buhay. Agad namang nag-report sa mga pulis ang may-ari ng palayan. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa nasabing lugar. Sa inisyal na investigasyon, malaki ang posibilidad na ang biktima ay pinagsamantalahan bago siya patayin. Sapagkat nang natagpuan ang labi ng biktima, wala na itong damit pang ibaba. Nang narinig nga ni Marilyn at Luis ang tungkol sa natagpuang babae, agad silang nagtungo sa crime scene. Halos may matay nga si Marilyn nang nakita ang biktima na kinilala niyang kanyang anak na si Lowelyn. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga otoridad. Hiningi din nila ang tulong ng publiko na kung sino nga ang nakakita kay Lowelyn ng gabi ng July 20, 2023 ay lumapit sa mga otoridad. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaibigan ni Lowelyn sa sinapit ng dalaga. Hinayang na hinayang din ang mga magulang ni Lowelyn dahil alam nilang malaki ang potensyal at pangarap ng dalaga sa hinaharap. Lalo na at nakatakda na dapat graduate ito noong August 2023. Ayon sa autopsy report kay Lowelyn, siya ay hinampas ng matigas na bagay sa kanyang ulo kaya siya binawian ng buhay. Ayon din sa investigasyon, iniwan lamang si Lowelyn sa palayan at hindi doon nangyari ang krimen. July 24, 2023 naman nang inihatid na si Lowelyn sa huli niyang hantungan. Pero nang mga panahon na iyon, bigo ang mga otoridad na mahanap at maaresto ang mga posibleng sospek sa pagkamatay ng graduating student. Mariin namang kinondena ng mga kaibigan ni Lowelyn ang karumal-dumal na pagpatay sa dalaga. Ginunita din nila sa social media ang mga magagandang alaala kasama si Lowelyn. August 1, 2023, makalipas ang halos 2 linggo, dumulog na ang mga magulang ni Lowelyn sa programa ng isang senador para humingi ng tulong nang sa gayon nga ay mapabilis ang paghahanap sa sospek na pumatay sa kanilang anak. Ayon sa mga magulang ni Lowelyn na sina Marilyn at Luis,
Nagpaalam ang kanilang anak na magpupunta ito sa kanyang kaibigan, subalit wala namang nasabing rason si Llewellyn kung bakit siya pupunta doon. Nabanggit nila sa programa na kilala nila ang kaibigan tinutukoy ni Llewellyn. At lagi nga nagpupunta ang dalaga doon kaya pumayag ang kanyang nanay. Sinabi pa ng mga magulang ni Llewellyn na 60-40 na ang lagay ng investigasyon, ibig sabihin ay mareresolba na ang kaso. May good news na umano ang mga pulis dahil may suspect o person of interest na sa pagkamatay ni Llewellyn. Sinabi ni Marilyn sa programa na wala silang idea mag-asawa na may boyfriend na pala si Llewellyn at nalaman lang nila nito mula sa mga kaibigan ng kanilang anak. Nakausap naman sa programa ang boyfriend umano ni Llewellyn na si RB, na isa nga sa mga person of interest. Ayon kay RB, bandang 12:00 ng madaling araw ng July 20, inihatid niya si Llewellyn pauwi pero hindi na siya umabot pa sa bahay ng biktima. Dahil nga hindi legal ang relasyon nila Llewellyn at RB, kaya natatakot ang dalaga na malaman ng kanyang mamagulang ang tungkol sa boyfriend niyang si RB. Si Llewellyn na din daw ang nakiusap kay RB na wag na muna nila sabihin sa mga magulang ng dalaga ang tungkol sa kanilang bawal na relasyon. Gusto ni Llewellyn na aaminin nila ni RB ang tungkol sa kanilang relasyon sa kanyang mga magulang kapag gumraduate na sila sa kolehiyo. Sinabi din ng binata na humigit kumulang 200 meters nga ang layo ng bahay ni Llewellyn sa lugar kung saan niya inahatid ang kanyang girlfriend. Si Llewellyn din daw pala ang may kagustuhan na wag siyang ihatid sa mismong bahay nila. Hindi din daw ito ang unang pagkakataon na inihatid ni RB si Llewellyn. At ng oras na iyon ay wala naman umanong tambay o tao nang iniwan niya ang dalaga. Sinabi pa ng binata na nakainom nga si Llewellyn ng gabi nang inahatid niya ito. Ayon pa kay RB, wala namang umanong nakwento sa kanya si Llewellyn tungkol sa umaaligid na lalaki sa kanya o kung may napansin siyang lalaking sumusunod sa dalaga. Nakausap din sa programa ang kaibigang pinuntahan ni Llewellyn na si Rovi. Ayon kay Rovi, hindi nagsinungaling si Llewellyn dahil pumunta talaga siya sa kanilang bahay. Nag-aya umano si Llewellyn na makipag-inuman kay Rovi. Pero sinabi ni Llewellyn na sa bahay na lamang ng isa pa nilang kaibigan sila mag-inuman. Ayon pa kay Rovi, kasama nila sa inuman ang kaibigan nila si Gerald na kanyang third cousin. At matapos ang inuman, naghiwalay-hiwalay na umano sina Rovi, Llewellyn at Gerald. Sinundo pa nga umano si Llewellyn ni RB ng gabi na iyon. Nasabi din ni Robbie na wala namang nabanggit sa kanya si Llewellyn kung may lalaki na sumusunod sa kanya o kung may kinakatakutan siyang lalaki. Sunod namang nakausap sa programa ang Provincial Director sa Pangasinan. Ayon sa pulis, ang isa sa mga person of interest ay ang kasama ni Llewellyn sa inuman na una umunong umuwi. Sinabi din ng pulis na alam ng person of interest kung saan nagpapahatid ang dalaga tuwing ito ay umuwi ng gabi. Kaya marahil ay inabangan umano ng gabing iyon ang biktima at malamang ay planado ang krimen. Ang sinasabing person of interest ay kilala pa umano ni Llewellyn. Natukoy nga ang person of interest dahil sa isang witness na nagturo sa kanya. Isiniwalat din ng mga pulis na ang person of interest na iyon ay ang naging kainuman ni Llewellyn na may history na sa ipinagbabawal na gamot. Lumalabas kasi sa investigasyon na 2 inuman pala ang pinuntahan ng dalaga. Pagkatapos niyang makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan na si Rovi at Gerald, sumama si Llewellyn sa kanyang boyfriend na si RB. At lumalabas na dinala pala ni RB si Llewellyn sa isang inuman kasama ang kanyang mga kaibigang lalaki. At nang natapos na nga ang inuman, dito na inihatid ni RB ang kanyang girlfriend pauwi. Bukod sa nauna na ngang person of interest, may 4 pang person of interest na iniimbestigahan sa pagpatay kay Llewellyn na mga nakainuman nila ng gabi na iyon. Nakausap muli sa programa si RB at sinabi niyang 2 sa mga lalaki na kanilang nakainuman ay hindi nila gaano kakilala. Sa ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon sa krimen at paghahanap sa taong responsable sa pagkawala ni Llewellyn. Wala pa ding update sa kaso kung sino ang suspect sa pagkamatay ng graduating student na si Llewellyn at kung nakulong na ba ito.
Ang pangalawang babaeng nasawi sa ating kwento ngayon ay isa ding biktima ng karahasan at mga taong mapagsamantala. October 27, 2020, pasado alas 10 ng umaga, nang nakatanggap ng report ang mga pulis sa San Mateo, Isabela. Ayon sa report, isang dalaga ang natagpuang wala ng buhay sa irigasyon kanal sa barangay Bellaluz. Agad namang nakilala ang biktima na si Princess Diane Corpus na isang minor de edad. Si Princess na mas kilala bilang Ces ay ipinanganak noong March 16, 2007 sa Isabela. Ang dalaga ay nag-iisang anak na babae ng kanyang mga magulang. Kaya naman literal na prinsesa ang turing kay Ces ng kanyang mga kuya. Ulila na sa ina si Ces kaya siya ay pinalaki ng kanyang mga kuya. Nakatira siya sa bahay ng kanyang kuya na si Michael. Habang ang kanyang tatay naman ay hindi niya kasama dahil sumama ito sa kanyang kalaguyo. Simple, mabait at masayahin. Ganyan ilarawan si Ces ng kanyang mga kuya at mga kaibigan. Napakalabing din daw ni Ces at nakakahawa ang ngiti ng dalaga na may dimples pa nga. Nakita ni Ces ang paghihirap ng kanyang mga kuya at pamilya. Kaya naman tinumbasan ito ng dalaga na magkaroon ng mataas na grade sa eskwelahan. Napakadalang din daw ni Ces na mamasyal dahil madalas ay nasa eskwelahan o bahay lamang ang dalaga. October 26, 2020, bandang alas 2 ng hapon, iniwan si Ces ng kanyang kuya na si Michael sa kanilang bahay. Kinailangan kasi ni Michael na dalhin ang kanyang misis sa bayan dahil nakaschedule ang babae sa prenatal check-up nito. Naiwan si Ces na mag-isa sa bahay dahil sumasagot ang dalaga ng kanyang mga module. At dahil medyo malayo ang klinik, gabi na nakauwi si Michael at ang kanyang asawa sa kanilang bahay. Pagdating sa kanilang bahay, nagulat na lamang si Michael na hindi niya nadatnan si Ces sa bahay. At pagpasok niya rin sa loob, napakagulo ng kanilang bahay na tila ba sila ay nilooban. Tinawag at chinat ni Michael ang kanyang kapatid pero hindi naman ito sumagot kahit isang beses lamang. Lumipas pa ang mga oras subalit hindi na talaga umuwi si Ces ng kanilang bahay. At kinaumagahan hinanap ni Michael si Ces sa mga lugar kung saan ito pwedeng magpunta pero siya ay bigo. At kinabukasan natanggap na ni Michael ang pinakamasakit na balita na natagpuan ang kanyang kapatid na wala ng buhay sa irigasyon sa kanal na 300 meters ang layo mula sa kanilang tinitirhan. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis ang dalaga ay pinagsamantalahan pa umano dahil wala na itong suot na damit pang ibaba. Dinala sa laboratorio ang labi ng dalaga para sumailalim sa autopsy. Sa autopsy report, lumalabas na hinampa si Ces ng matigas na bagay sa ulo kaya siya binawian ng buhay. Mayroon ding iba pang pasa sa itaas na bahagi ng biktima. Positibo din na pinagsamantalahan si Ces ng mga sospek bago siya patayin. Mabilis naman kumalat sa social media ang pagkamatay ni Ces. Bumuhos ang pakikiramay ng iba't ibang tao para kay Ces at ng kanyang pamilya. Bigo namang agad ang mga pulis na mahanap ang sospek sa krimen. Kaya naman ang Municipal Office ng San Mateo, Isabela ay nagsimula ng isang donation drive para maging reward sa pagkakahuli sa taong pumatay kay Ces. Nung una, 100,000 pesos lamang ang kabuoang reward para sa makakapagturo para mahuli ang mga sospek. Hanggang sa umabot na nga sa 235,000 pesos ang reward. Ayon sa mga testigo sa krimen, kilala nila ang taong huling pumasok sa bahay ni Ces bago nga matagpo ang binawian ng buhay ang dalaga. Sinabi ng mga pulis na dalawa ang kanilang person of interest sa pagkamatay ni Ces at paong mga kamag-anak niya ang mga person of interest. January 2021 naman nang pumunta sa police station ang dalawang person of interest. Subalit itinanggi ng dalawang person of interest ang mga akusasyon laban sa kanila. Pero kinuha pa din ng mga pulis ang kanilang DNA. Ito nga ay para ikumpara sa nakuhang DNA cases at sa pinangyarihan ng krimen. Ayon pa sa investigasyon, malaki ang posibilidad na nanlaban pa umano si Ces sa mga umatake sa kanya. Dahil nga napakagulo ng buong bahay at may bakas ng karahasan doon. Ayon naman sa forensic evidence, hindi sa palayan nangyari ang krimen. Bagkos ay dun lamang itinapon ang mga labi ni Ces. Ang dalawang person of interest ay sinampahan ng kaso para sa pagpatay nila kay Ces.
Kinailangan din sumagot ng mga person of interest ang mga aligasyon laban sa kanila sa takdang panahon. Ngunit makalipas ang ilang araw, bigla na lamang nawala ang 2 person of interest sa kaso. Lalo tuloy na ginala ang mga pulis sa ikinilos ng mga ito. Hindi nagtagal, naglabas na nga ang korte ng warrant of arrest para hulihin ang 2 mga sospek. Lumipas ang ilang araw at linggo, ngunit bigo pa din ang mga pulis na maaresto ang mga nawawalang sospek. At June 2021 nang muling nagkaroon ng usad ang kaso. June 7 naman nang lumabas ang balita na naaresto na ang mga sospek sa pagpatay cases. Ang mga naaresto ay sina Alfredo Corpus, 58 years old, ama ng biktima. Kasama din sa nahuli ay ang tiyuhin ng biktima na si Rogelio de los Reyes, 58 years old na taga-barangay Bellaluz sa nasabing bayan. Ayon sa mga ulat, ang magbayaw na akusado ay naaresto sa kanilang pinagtataguang liblib na lugar sa Nagtipunan, Quirino. Inaalam pa ng mga otoridad kung nasa impluwensya ng alak o droga ang mag-ama at tiyuhin ng biktima kaya nagawa nila ang karumal-dumal na krimen. Kinasuhan sina Alfredo at Rogelio ng homicide at kaso ng pananamantala. Agad namang ikinulong ang 2 habang patuloy ang investigasyon ng kaso. Kapag napatunayan sina Alfredo at Rogelio na guilty sa pagpatay cases, sila ay makukulong ng habang buhay. Wala namang pahayag ang mga sospek hinggil sa krimen na kanilang ginawa at ano ang kanilang mga motibo. Napakasakit nga para kay Michael na mismong ama pa nila ang gumawa nun sa kanyang kapatid na si Ces. Napakalungkot din niya dahil hindi na matutupad pa ni Ces ang pangarap nitong maging isang pulis. Nanindigan si Michael na ipakukulong niya ang kanyang sariling ama at tiyuhin para mabigyan ng hustisya ang kanyang kapatid na si Ces. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!